Purihin ang Diyos. Ito po ang inyong lingkod, Brother Greg Durante sa Palatuntunang Aming Tugon. Ang atin pong pag-aaral ngayon ay ang titulo, It's All About Jesus. At anuman ang inyong mga katanungan, nandyan po ang ating mga telepono sa screen o email. Mapagpala po kayo ng Diyos, tayo po ay manalangin. Banal na Espiritu, Ikaw ang nagbibigay ng pagkatuto sa bawat isa. Ikaw ang nagsisiwalat ng mga katotohanan sa mga aralin. Mapagpala ang bawat isa at maluwalhati ang Ama sa pangalan ni Jesus. At ang atin pong pag-aaral ay tungkol po sa kahalagahan ng Panginoong Jesus. Siya ang pinakamahalaga. At ang hamon ko sa lahat, aim high, and by all means, do and achieve it. It's all about Jesus. Ang layunin ng ating buhay is to give honor, praise, and glory to the Father. Magbigay ng parangal, papuri, at luwalhati sa Ama. It's all about Jesus, and it is only Jesus that will work through us, and it is only Jesus who can give honor, praise, and glory to His Father. So, it is Jesus all the way. It's all about Jesus. And the command is for all of us to be holy, to be godly, to be righteous, and to be an overcomer. Maging banal, makadiyos, matuwid, at laging nagtatagumpay. At kailangan din na tayo ay maging katulad ni Jesucristo. So idagdag natin dun sa apat na kailangang ating isinasabuhay, kabanalan. So holiness, godliness, righteousness, and an overcoming life. At ang panglima ay Christ-likeness. It is all about Jesus. Sa Revelation 21:7, He that overcometh shall inherit all things, and I will be his God, and he shall be my son. He that overcometh, siyang magtatagumpay. Siya ang magmamana, o pangkalahatan. Silang magtatagumpay. Sila ang magmamana ng lahat ng mga bagay. At ako ay magigi niyang Diyos at siya ay magigi kong anak. So, relasyon ng Diyos sa kanyang anak. At ang kanyang anak ay si Jesucristo, at sa pamamagitan ni Jesucristo, ako ay naging kanyang anak at ikaw ay kanyang magiging anak. Saan tayo dapat na magtagumpay? Kailangan maunawaan natin kung ano ang ating pagtatagumpayan. Sa Matthew 24:13, dahil ang pagtatagumpay ay hanggang katapusan ng ating buhay dito sa ibabaw ng lupa. Hindi pansamantala. At ang isang magandang katotohanan na dapat umaliw at magbigay ng kaligayahan sa atin ay ang katotohanan na lahat tayo ay merong equal share of time. Time share. Bawat isa sa atin ay merong 18,400 seconds in a day. Every day. Kaya nasa ating wastong paggamit sa bawat 24 oras, doon nakasalalay ang
ating pag-unlad sa buhay. At hinahangad ko na kayo ay laging magpatuloy sa kaunlaran. Kaya atin pong unawain ang mga magtatagumpay. Kaya kailangang matuto tayo kung paano tayo magtatagumpay at kanino tayo dapat magtagumpay. 3 bagay. Kailangan mapagtagumpayan natin ang ating laman o ang ating sarili. Pangalawa, kailangan mapagtagumpayan natin ang sanlibutan. At pangatlo, kailangan mapagtagumpayan natin ang mga pandaraya at panlilinlang na inaatupag ni Satanas na Diablo at ng mga demonyo. At upang ito ay ating maisagawa at makapagpatuloy tayo sa pagtatagumpay, kailangang ating kilalanin ang katotohanan kung ano ang ating kailangan para sa pagtatagumpay. At laging tandaan natin, ito ay hindi pwedeng pang isang araw lamang, ito ay hindi pang isang linggo lamang, ito ay hindi pang isang buwan lamang, at hindi ito pang isang taon lamang. Ito ay lifetime. Kaya't hanggang huling sandali ng ating buhay sa ibabaw ng lupa, kailangan tayo ay overcomer. Ulitin ko muli ang aking tanong kanina, kanino tayo dapat magtagumpay? Ulitin ko ang sinabi kong 3, laban sa laman, ito ay ang ating sarili, at laban sa sanlibutan, ito ang uri ng buhay sa ibabaw ng lupa na salungat sa kalooban ng Diyos. Kaya't kapag tayo ay nasa laman at kapag tayo ay katulad lamang ng sanlibutan, ang impluensya, ang pandaraya at tukso ng Diablo ay makasisingit. At kailangan hindi natin bigyan ng kahit katiting na lugar ang Diablo sa ating buhay. Paano? Dahil kung atin pong aalalahanin ang turo at aral ng Panginoong Hesukristo. Kung sa Revelation 21:7 ay nagsisiwalat ito ng pagtatagumpay, sa Matthew 24:13, but he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Endure unto the end. So, be an overcomer and have endurance. An overcomer is strong, spiritually, soully, and bodily. Sa John 16:33, atin pong kilalanin ang katotohanang itinuro ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad. At yung mga tala ng Biblia na nasaksihan ng mga alagad na ating pinag-aaralan, pinagpala ang sumusunod sa mga aral na natanggap ng mga alagad. Sa John 16:33, these things I have spoken unto you, that in me you might have peace. In the world you shall have tribulation. But be of good cheer, I have overcome the world. Kaya 3 katotohanan ang dapat nating matutunan tungkol sa It's All About Jesus. Ang unang katotohanan, sabi niya, in me you might have peace. Sa Kanya lamang magmumula ang kapayapaan. Kapayapaan, peace. At itong kapayapaang ito ay hindi ibig sabihin ay maalwan o magandang buhay. Itong kapayapaang ito ay hindi ibig sabihin ay buhay na walang pagsubok, walang suliranin, walang krisis. Hindi po. Itong kapayapaang ito ay makikita sa atin kahit ano ang nangyayari sa kapaligiran.
In me, you might have peace. In the world, you shall have tribulation. In the world. Atin pong tingnan ang world as a lifestyle. A lifestyle that is opposed to the prescribed lifestyle of heaven. So, ang world ay ito po ay atin ding unawain as cosmos o ang lupa. Kaya't sa world na ibig sabihin ay daigdig na may mga tao at dun sa uri ng pamumuhay ng mga nasa ibabaw ng lupa. Una, dapat nating alalahanin na ang may likha, the one who created, the one who formed, and the one who made, siyang naglikha, siyang nag-anyo, at siyang gumawa ng lahat ng sangnilikha, kasama na ang sangkatauhan ay ang Diyos. Kaya kailangan magkaroon tayo ng kapayapaan. Kaya ang sabi ng Panginoon, my peace I give you, not as the world giveth, give I unto you. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo, hindi sa pamamagitan ng kapayapaan ng daigdig, kundi kapayapaang nagmumula sa akin. Ang kapayapaan ng daigdig ay nananatili dahil kung sino ang makapangyarihang bansa sa ibabaw ng lupa, tahimik at hindi makikipagdigma yung mahihinang bansa. Pero sa sandali na yung mahinang bansa ay nagkaroon ng edge o lamang sa military strength, economic strength, siya ay gagawa ng paghamon doon sa dating namamahala sa kapayapaan ng daigdig. At napakahalaga na ating maunawa at matutunan, anuman ang mangyari sa daigdig, tayo ay kailangang nasa kapayapaan ng Panginoong Hesus. At ating unawain mabuti ang tungkol sa ating pag-aaral tungkol kay Hesus. Siya lamang ang ating kailangan para tayo ay tuloy-tuloy sa matagumpay na buhay, tanging kay Hesus. At sa pagkakataon sandaling ito, alam kong kayo po ay tuwan-tuwa at galak na galak sapagkat ipinauunawa ng banal na Espiritu sa inyo ang pagtuturo sa malaya at maluwag at malalim na pamamaraan. Subalit ating bigyan ng daan ang isang patalastas, huwag po kayong alis, ako ay babalik. Kung ang aalisin mo yung takot, Jesus is Jehovah. You have the power to decree. Ikaw ba'y naniniwala ngayong gabi na walang pag-aalinlangan na ikay tatanggap ng kagalingan na lubang uri ng sakit o karamdaman niyan? Nagbabalik po ako sa Ang Tugon. Muli kung ikaw ay may katanungan o prayer request, gamitin mo ang ating mga telephone numbers at ang email na nasa ating screen. Mapagpala po kayo ng Diyos at tuloy-tuloy. Ang banal na Espiritu ang siyang ating tagapagturo. In me, you might have peace. So ito po yung kapayapaan ng Panginoong Hesukristo dahil si Hesukristo ang prinsipe ng kapayapaan. Siya ang Prince of Peace. Ngayon natin pong siya sa atin, in the world you shall have tribulation. Sa sanlibutan, ano po ang tribulation?
ito po yung pressure of life, ito po yung hardness and difficulty or difficulties of life. At kung ating unawain ang scientific explanation kung bakit mahihirapan tayo because of pressure. Yung atmospheric pressure at yung atmospheric temperature. Kaya yung thermal stress, either init o lamig, yun po yung nakaka-apekto sa ating katawan. At tinatawag natin itong stress and strain. Subalit, atin pong unawain, ang sabi ng Panginoon, in me, you might have peace. Sa akin, kayo ay magkakaroon, maaaring magkaroon kayo ng kapayapaan. Bakit po kaya ang ginamit ng Panginoon ay you might have peace? So, ang ibig pong sabihin, ay pwedeng dumaan tayo sa pagsubok na parang hindi kumikilos ang Panginoon, parang hindi siya tumutulong sa atin, parang pinabayaan na tayo. Alalahanin natin nung siya nakapako sa krus, ano ang sabi niya? Bakit mo ako pinabayaan? Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Atin pong kilalanin ng katotohanan na kaya lang sinabi niya kung bakit siya pinabayaan dahil siyang walang kasalanan, sa sandaling nagsalita siyang bakit mo ako pinabayaan, doon nangyayari ang kaganapan ng katubusan sapagkat doon ipinataw ang parusang kamatayan sa kasalanan ng sanlibutan doon sa sandaling yon. Kaya kung ating titingnan, kung sakaling tayo ay nasa pagsubok, halimbawa ay lagi tayong kapos sa salapi, at hindi po biro ang laging kapos sa pera, o di kaya ay may kirot ang ating katawan ng matagal na panahon, at hindi rin po biro ang hindi makatulog. Hindi rin po biro ang parang dinadaganan ang dibdib na parang nagsisikip ang paghinga. Hindi po yun biro. Pero sa kabila nung nararamdaman, sa kabila nung totoong nangyayari sa natural, kailangang ating pagpasyahan ang kapayapaan at ang kapayapaan ay ang patuloy na pagtitiwala. Confidence in Jesus, trust in Jesus, believe in Jesus, and hope in Jesus. So yun po ang pagkakaroon ng kapayapaan, tuloy-tuloy tayong nagtitiwala, tuloy-tuloy tayong naniniwala, tuloy-tuloy tayo sa ating pag-asa, at tuloy-tuloy tayo na humahakbang na nasa katiwasayan at kapayapaan sapagkat alam natin, hindi tayo iniiwan, hindi tayo pinababayaan, at kailanman hindi niya tayo tinatalikdan. Laging nasa kamay tayo ng Panginoong Hesus. Kaya kung atin pong kikilalanin ng katotohanan, yan ang sabi niya, in the world. Kaya kung hindi po tayo magpapatuloy sa pagtitiwala kay Hesus Kristo, tayo po ay maaapektuhan. We shall be influenced by the world. Kapag tayo po'y nag-alinlangan sa Panginoon, tayo po'y mai-influensyahan ng sanlibutan. At ang gagawin na natin ay ang pamamaraan ng sanlibutan. Ngunit ang sabi ng Panginoon, my ways are not your ways. My thoughts are not your thoughts. Kaya yung ways of the world, thoughts of the world are opposing the ways and the thoughts of God. Kaya kailangan tayo ay magpatuloy kahit anong nangyayari, ating pagpasyahan ng kapayapaan, at ang kapayapaan ay dulot ng salita ng Diyos. Kahit na ano ang nangyayari sa atin sa natural, tayo ay maniwala na may nangyayari sa supernatural. Sa nakikita at sa daigdig na hindi nakikita, mas makapangyarihan ang nasa paligid natin sa daigdig na hindi nakikita. At ito ay pananalig. Yung pagtitiwala na nasa panig natin ng Diyos, na ang Diyos ang tumutulong sa atin, behind the scene, ang Diyos ang nag-orchestrate ng ating buhay, at ang Diyos ang hahawi ng mga hadlang na hindi natin nakikita, at aayos niya ang ating mga hakbang.
upang iiwas ang ating mga paa sa mga patibong ng kaaway. At siya rin ang nagwawasak ng mga kuta ng kaaway na hindi rin natin kita at hindi rin natin alam. Kaya kailangan magpasya tayo na magpatuloy tayo sa kapayapaan, na ang ibig sabihin magpatuloy tayo na may tiwala. Let us continue with confidence. Let us be confident that God is our helper, that God is on our side, that God is protective, and that God is preserver of our life. At ang tutularan natin ay ang Panginoon. Kaya ang sabi niya, be of good cheer. Magkaroon kayo ng mabuting kagalakan. Yun pong cheer, ating tingnan kung ano ang pagiging cheerfulness. Ating alalahanin ang mga cheerleader sa mga laro ng basketball, laro ng anumang paligsahan. Lalo na sa UAAP o NCAA o sa mga bakasyon, pang tag-araw na sports fest o league, basketball league o kung ano man. Doon po ay nagkakatuwaan, kaya merong cheerleader, yung kaniyang mga kasamahan doon sa kuponan na kanilang i-encourage, sila ay nagpapadyakan, sila nagsasayawan, sila ay nagkakatuwaan, sila ay papakita ng kanilang kasiglahan para yung kuponan na kanilang kinakampihan ay magbigyan ng tapang at lakas ng loob upang mithiin ang pagtatagumpay. Be of good cheer, I have overcome the world. Nang ibig sabihin, ako'y magsasayaw, ako'y magagalak sapagkat sa panahon ng pagsubok, alam kong kung paanong si Jesucristo ay nagtagumpay, ako rin at ikaw din ay magtatagumpay. So be of good cheer. Mapagtatagumpayan mo ang iyong cancer. Mapagtatagumpayan mo ang iyong kahirapan. Mapagtatagumpayan mo ang iyong kabiguan. Mapagtatagumpayan mo ang wasak na buhay at pamilya. Bakit? Si Jesucristo ay nagtagumpay. There is a precedent. At kung papansinin natin, kahit sa batas, ang pinanghahawakan ng isang abogado, kung siya ay defense lawyer o kaya ay siya ang convicting lawyer o siya ang tatanggol doon sa nagdemanda at o kaya ang abogado ay siya namang nagdidepensa doon sa idinimanda, lagi silang merong panghahawakang nakasulat na mga pinawalang sala dahil doon sa magkatulad na kalagayan. Kaya kung atin pong unawain, the precedent is this: Jesus Christ overcame the world. So, as I have overcome the world, you too shall overcome. Kaya, si Jesucristong nagtagumpay, ang kanyang tagumpay ay mangyayari din sa iyo at sa akin. At para sa anong layunin? So that the Father will receive honor, praise, and glory. Sapagkat hindi po tayo makapagtatagumpay ng hiwalay kay Jesucristo. Ang ating tutularan ay ang Panginoong Jesucristo. Kaya ang hamon ni Pablo, imitate me. Follow me. Imitate me as I imitate Jesus. Kaya't ang papailan lang at ang magiging sikat ay ang Panginoong Jesucristo, hindi ang sinumang tao. So it is not me. It is Jesus. It is the Holy Spirit. So the power that is at work in me, and that power likewise is at work in you, kaya mauunawa mo na yung kapangyarihan ay kumikilo sa iyo sapagkat may kapayapaan ka sa gitna ng mga nakalilitong kalagayan. Kaya nga po ngayong sandaling ito, magpatuloy ka. Magtiwala ka ng lubusan at patuloy kay Jesucristo. Si Abraham ang patutuo ng Biblia, who against all hope. Abraham, hope against all hope. Nagpatuloy siyang umaasa sa Diyos kahit ang lahat ng nasa kanyang kapaligiran ay nagpapabulaan na siya ay may pag-asa pa. Kaya't kailangan tayo magpatuloy sa ating pagtitiwala na ang salita ng Diyos
At ang mga pangakong nasa kasulatan ay kanyang isa sa katuparan sa sinuman na paniniwalaan ang pangakong angkop sa kalagayan ng buhay. Kaya't ikaw ang magpapasya. Ikaw ang maninindigan. Kaya't nasa iyo na ang kapayapaan, gamitin mo ito. At huwag kang matutulig, huwag kang masisindak. At ang katotohanan, ang kanyang salita ay kanyang isa sa katuparan at walang makahahadlang dito. At ang kanyang kamay, dahil ikay nag-aaral ngayon, nakaunat na sa iyo at wala nitong makapagpapaiksi pa. Kaya tayo ay manalangin. O Diyos, salamat sapagkat sa Jesucristo lamang ang kailangan ng bawat isa. Maluwalhati ka sa pangalan ni Jesus. At kung sa sandaling ito, hindi ka pa born again, sundan mo ang panalangin ito at sabihin mo, Jesucristo, sinusuko ko ang aking buhay at tinatanggap kitang aking tagapagligtas. Panginoon at Diyos, salamat at hinihingi ko ang iyong Espiritu upang magpatuloy na ako ay gabayan patnubayan sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Sa Diyos ang lahat ng karangalan, papuri at luwalhati sa tanging pangalan ni Jesus.